Pantay, one. Okay, yan! Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Let's do it. Let's start our praise and worship. Hallelujah. Let's welcome the Holy Spirit in this place. Yung una kanina Holy Spirit rain down. Tapos Father sends yung Holy. Habang inaantay natin ang iba, tayo magsimula na sa ating papulit pagsama sa ating Panginoon. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Naniyakon, lahat tayo tumayo para sa ating pagpulit pagsamba sa ating Panginoon. Hallelujah. Simula ko lang ulit, ha? Palakpakan muna natin ang Panginoon sa umagang ito. Hallelujah. We thank you, God. We worship you, Lord. We lift your name on high. Salamat, Panginoon. Ika'y pinupuri namin. Ika'y dakila. Ika'y tapat. Napakabuti mo, Diyos, sa bawat isa sa amin. Hallelujah. Pagpalain mo kami, Panginoon. Yes, Lord. Yes, Jesus. Hallelujah, Holy Spirit. We welcome you in this place. Move in this place. Hallelujah. Yes, God. Hallelujah. Let's start to sing. Holy Spirit, tayo tayong lahat. Holy Spirit, oh, comforter and friend, how we need your touch again. Holy Spirit, rain down, rain down. Let your power fall, let your voice be heard. Come and change our hearts as we stand your words. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, move, mighty Lord. Holy Spirit, rain down, rain down, oh comforter and friend, how we need your touch again. Holy Spirit, rain
Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Palakpak tayo. Yes, God. Salamat, Panginoon. Holy Spirit, salamat. Hallelujah. Alam nyo ba na ang banal na Espiritu ay hindi tayo iniiwan? Amen. Hallelujah! Sa pagpupuri natin, sa pagsamba natin sa Panginoon, ang banal na Espiritu ay nadirito sa ating kalagitnaan. Hallelujah! Let's sing faith! Palakpak sa Panginoon! Sayaw, sayaw! Yes, God! Pagkapuin mo ang aming pananampalataya! Hallelujah! Woo! I'm reaching for the price. I'm giving everything. I give my life for this. It's what I live for. Nothing will keep me from all that you have provided. You hold my head up high. I live for you. Greater is He that's living in me than it has in the world. I can move the mountain. I can do things you pride. I know faith, standing and believing. I can do things you pride. It strengthens me. Yes, God. I'm reaching for the price. I'm giving everything. I give my life for this. It's what I live for. Nothing will keep me from all that you have for me. You hold my head up high. I live for you. Greater is He that's living in me than He that is in the world. I can move the mountain. I can do things you pride. I know faith, standing and believing. I can do things you pride. What strengthens me? Faith. I can move the mountain. I can do things you pride. I know faith, standing and believing. I can do things you pride. What strengthens me? Woo! Yes, God! Sumaya tayo sa Panginoon! Tayo manalak! Hallelujah! Gitara, gitara! Gitara! Yes, Jesus! Praise Him! Greater is He that's living in me than He that is in the world. Faith, I can move the mountain. I can do things you pride. I know faith, standing and believing. I can do things you pride. Which strengthens me. Faith, I can move the mountain. I can do things you pride. I know faith, standing and believing. I can do things you pride. Which strengthens me. Hallelujah! Sa Panginoon! Hallelujah! Minsan pa isang awitin sa Diyos! Hallelujah! Amen! Napakasarap kumain sa Panginoon! Amen! Hallelujah! Ibigay natin yung tabas natin sa Diyos! Sayaw! Lakad! The Holy Spirit is here, His power is real. Anything can happen, it's probably real. Some is very good, some is good, you don't remember right there. There's a light that shines to make the darkness appear. Power of words, but it's nothing to
bigyan mo kami, Panginoon, ng puso, Panginoon. Yung pagmamahal na katulad mo, Lord God. Pagmamahal para sa kapwa, Panginoon. To share your word, Lord God. Na makilala ka rin nila katulad, Panginoon, nang makilala ka namin, Panginoon. Kung paano mong binago ang buhay namin, ganun din, Panginoon. Baguhin mo sila, Panginoon, Lord. Ayun na sila, Hana. Tulungan mo kami. Beautiful Lord, wonderful Savior, I know for sure. All of my days are held in your hands, grafted to your perfect plan. You gently call me into your presence, guiding me by your Spirit. Teach me, Lord, to live all of my life through your eyes. And I'm captured by your holy calling. Set me apart. I know you're drawing me to yourself. Lead me, Lord, I pray. Take me, mold me, use me, fill me. I give my life to the Father's hand. Call me, you will guide me, and lead me, walk beside me. I give my life to the Father's hand. Somebody just call me. You gently call me into your presence, guiding me by your Holy Spirit. Teach me, dear Lord, to live all of my life through your eyes. And I'm captured by your holy calling. Set me apart. I know you're drawing me to yourself. Lead me, Lord, I pray.
kami humihingi, Panginoon, ng tulong. Use us, fill us, and also guide us, lead us, God, and walk beside us, Lord, because I know that you call us, Lord God, in this ministry. Hallelujah. Yes, God. Tawagin mo, Panginoon, ang iyong mga pinili, O Diyos, sapagat hindi pa kami napapangalan kami pinili mo, O Diyos. Alam mo na, Lord, na kami masasama, na kami maglilingkod sa Diyos, na buhay, tapat, dakila sa lahat. Hallelujah! And I'm captured by your holy calling. Set me apart. I know you're drawing me to yourself. Lead me, Lord, I pray. Take me, mold me, use me, fill me. I give my life to the process. You love me, call me, and you will guide me and lead me, walk beside me. I give my life to the process. The process. Hallelujah. Tinatawagan ko po, Pastora Maricel, para sa ating opening prayer. Manatili tayo sa presensya ng ating Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. We worship you, Lord. We glorify your name, O God, in this place. Hallelujah. Thank you. Thank you. And we welcome your Holy Spirit sa aming kalagitnaan. Kami samahan mo sa aming magsisimula ng aming gawain. Yes, Lord. We feel your presence, Panginoon. Sa bawat isang naririto, bata, children, nanay, tatay, salamat sa kanila, Panginoon. At inuna nila ang iyong gawain. Salamat sa kanilang puso, Panginoon. Sapagkat nakikita mo, Panginoon, ang laman nito at walang maitatago sa iyo. Salamat sa iyong mga anak, Panginoon, na inuna ka. Sapagkat ito ay araw mo, it is the Lord's Day, na narapat lamang na ikay aming i-honor, Panginoon. Mapurihan ngayong umaga. Patawad. Patawad sa mga pagkakamali aming nagawa. Sa isip, sa aming lumalabas sa aming mga labi, maging sa aming ginagawa. Sorry, Lord. Hindi kami karapat-dapat sa iyong harapan. Ito may hayag uli, Panginoon. Patawad. Pakalinisin mo kami, Panginoon, ng iyong banal na dugo. At gawin mo ito maging kasing huli ng niebe. Yes, Lord, salamat sa pagpapatawad na ibinigay mo sa amin. Yes, Lord, sa magbibigay na yung banal na salita, ang aming Pastor John Francis Carpio, Panginoon. Salamat sa kanyang buhay, Panginoon. Salamat sa kanyang pagpapagal sa gawain ito. Bigyan mo siya ng kalakasan, Panginoon. Karoon
karunungan. Hallelujah. At anumang mamutawi sa kanyang mga labi, Panginoon, ito'y nanggaling sa iyo. At ito ipapahayag mo, Panginoon. Yes, Lord, sa mga wala pa po rito, Panginoon. Convict their hearts, Panginoon. Alam na po nila ang katotohanan, Panginoon. Ang katamaran, Panginoon. Ang mga kadahilanan na maraming gagawin. Na kesyo may ganyan, may ganun. Convict their hearts, Panginoon. At alam po namin, Panginoon, na ikay malapit ang dumating, Panginoon. Mas maging bold, Panginoon. Eager kami, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo. Yes, Lord. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Sa buhay, Panginoon, ay binigay mo sa amin na bawat umaga, Panginoon, na kami ginigising mo, kami humihinga pa, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagpapala na iyong Panginoon. Sa buhay na ibinigay mo sa amin. Kaya hindi kami magsasawa, mapapagod, Panginoon, na maglingkod sa iyo habang kami naririto sa lupa. Sapagkat hindi namin alam ang bukas. Hindi namin alam ang mangyayari, Panginoon. Na sa aming paggalaw, sa aming pagkain, sa aming mga ginagawa, o anumang pagsiselfo, lahat ng paglilinis ng bahay, hindi namin alam na ito'y last na pala, Panginoon. Pero dahil sa iyong pagsama sa bawat isa sa aming Panginoon, kami nananatili, nag-i-stand sa iyo, Panginoon. Salamat. Salamat, Panginoon. Panginoon, ang gawain ito ay kubero mo, Panginoon. Shield by your blood, Panginoon. Anumang gawa ng kaaway, Panginoon. Mga tao, o hindi namin nakikita, Panginoon. We rebuke in Jesus' mighty name, Panginoon. Wala itong magagawa sapagkat sila'y talunan na, Panginoon. 1,000 years ago, Panginoon. At kami tagumpay sa bawat ginagawa namin, Panginoon, na para sa iyo, sa aming pagmiministeri, Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Pagpapala sa bawat isa, Panginoon, bigay mo sa bawat isa. Hallelujah. In Jesus' name, hallelujah. Sa iyo lang namin inaalay, Panginoon, ang lahat na aming ginagawa. Tinataas namin ang iyong pangalan, Panginoon. Dinadakila ka namin. Hallelujah. In Jesus' mighty name, Panginoon, ang magsabi ang lahat ng Amen. Amen. Ayan ang kamay po yung bawat isa. Mag-bless sa ating mga pastor, sa ating lalakil. Go, go, friends! Bless kay pastor. Bless kay pastora. Hallelujah! Bless kay my friend. Hallelujah! Woo! Amen. I'm reaching for the prize. I'm giving everything. I give my life for this. It's what I live for. Nothing will keep me from all that you have for me. You hold my head up high. I live for you. Greater is He that's living in me than in other sins that life. Faith, I can move the mountain. I can do all things through Christ. I love grace, standing and believing. I can do all things through Christ who strengthens me. Amen. Maaari po magsupo ang lahat. Hallelujah! Praise the Lord God Almighty! Amen! Good morning sa lahat! Hallelujah! Morning! Napakasarap na tayo ay umaawit, no, sa umaga. Inuuna natin ang gawain ng Panginoon. Nakakarinig tayo ng mga makadiyos na mga awitin that will lift up our spirit. Sa pagkanta pa lang, nare-restore na
ang ating spirito sa buong isang linggo. Daming pagsubok, suliranin, maraming iniisip, our doubts, our worries. We are anxious, no? Lalo na sa mga Facebook, makikita nyo sa Facebook, ang dami ng mga balita tungkol sa pati fear, takot, no? Na masisira yung mga plano ng Panginoon sa ating buhay. Kasi it discourage our soul, it discourage our spirit, and also distract us from keep going, no? Sa mga gusto nating gawin. Pero, salamat sa Panginoon na tayo ay nandito ngayong umaga para sa Diyos. Sapagkat alam natin that God has a resolution. No? Sa lahat ng mga nangyari sa mundo nito, ang Diyos pa rin ang may solusyon sa lahat ng bagay. Ang panalangin pa rin ang isa sa mga powerful na tool na pwede natin gamitin para tayo ay mawalan ng worry, ng fear, ng doubt, and anxiousness. So always keep praying, always praise God, always declare His name, bless God, bless us, bless tayo ni God, protect us, heal us. Yan. Kasi si God, binigyan na tayo ng authority through Jesus Christ to claim all that thing. No? And announcement, noong nakaraang linggo po dumating ang ating Pastor Mario Morales and his family, hallelujah, safe and sound. At siya ay nagpangaral ng holiness. No? So God, we are holy in Christ. Blameless, no? Walang bahid, walang kulang, sapagkat ang Diyos ang nagbigay sa atin ng holiness. Hallelujah. Sa pamamagitan ni Jesus Christ. Hallelujah. At meron po tayong gaganaping Jubilee sa October 26, last week of the month. Tayo naman ang pupunta sa Cainta Word of Life. Pupunta tayo doon, and sagot nila ang ating pamasahe, half. Yan. Yan ang pinakamalaking blessing kasi napakalaki ang laki ng expenses natin pag pupunta tayo. Pero dahil sinagot na nila yung half, so mas madali na sa ating makaipon para sa pamasahe natin papunta doon. And it's last day naman ng October. Last week pa lang. Last Sunday. Last Sunday naman ng October. So, gawin nyo, free yung araw na yan para sa Diyos. And also para makapag-acquaintance tayo sa kanila, no? Kasi yan ang nagpapalakas sa tao eh. Sabi nga, huwag kakalitaan ang pagtitipon, ang mga pagtitipon. Kahit mga small gatherings pa yan, malaking gatherings, it will lift our spirit. It encourage us to go on, go forward. Hallelujah. Ayan ang ating Pastor Mario Morales. Pumunta yan dito, no? Sunday, kasama ang kanyang wife and children. So, ano pa? Announcement. Bible reading natin every Wednesday, 4 p.m. Friday natin, prayer and meeting, 4 p.m. Saturday, evangelism. Kahapon nag-evangelize Pastor Jeff and family. Sa harap, namigay sila ng mga libreng milk tea na may tracts. Hallelujah! At ang daming kumuha, ang daming umubos. Kaya, next na evangelism, nag-reveal sa akin si Lord, maglagay tayo ng isang tarpaulin din na nakalagay, if you want to pray, come with us. Parang, kung gusto mong may panalangin ka, lumapit ka dito, maglagay tayo ng kasi baka akala nila namimigay lang tayo ng pagkain. So may mga tao kasi talaga na needed ng prayer and walang nagpipray para sa kanila. So magkaroon tayo ng parang instruction, no, na come with us, we will pray you, no? Para hindi na sila, kasi may mga tao na nahihiya magtanong na parang kailangan lang nila ng invitation. Oo, na invitation. Oo, pwede pa lang magpa-pray doon, gano'n. Kaya maglagay tayo ng isa pang tarpaulin or nagtusulat tayo ng whiteboard natin dyan na lalagay yun. Come with us, we will pray you. Diba, gano'n? And, ayun. Yun lang, wala na tayong announcement. Tinatawagan ko na po, Brother Christian Ignacio, para po sa ating tithes and offering. Hallelujah! Ihanda na po natin ang ating mga sobre para sa pagbibigay natin sa ating Panginoon. Hallelujah!
naman tayo sa pangalawang pinakamahalaga ang ating tithes and offering. Tandaan nyo ulit, iba ang offering, iba ang tithes. Kaya nga tithes and offering. Dapat isa na lang yung sinabi, di ba? Yun nga. Papaliwanag ko lang, ibig sabihin ng pagbibigay, yun yung wala yun sa 10%. Kumbaga kung gusto mo lang bigyan, gusto nyo mag-donate or magbigay ng damit, laruan, funds, pagkain, yun yung pagbibigay sa mga ating sa church o sa mga pagbibigay natin, mga nangangailangan yun. Pero yung ipapaliwanag ko, sabihin na 10%, mga bata, makinig, 10%, yun yung pag nagtrabaho ka, yung buong sabihin natin kinita mo, kukunin mo yung 10%, yun yung sa Panginoon, yun ang sinasabi nilang banal. Sabihin, itabi mo sa Kanya yun. Kasi yun, sabihin yun yung magpoprotect sa inyo kung kayo sa kayo magpunta, sa trabaho, o sa loob ng bahay, di ba? Yung hindi kayo magkasakit, di ba? Nagiging maayos ang kalakaran nyo sa bahay, walang pag-aaway, yun, dun mapupunta yun. Maprotekta kayo ng Diyos sa mga ganun. Kaya, sa natin ang ating Bible at basahin natin sa Malakay, verse 3 to 4, verse 3, 10, tama ba yun? Verse 3, okay? So, basahin natin sa Bible. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masasaganang pagpapala. Ayun, yung sinasabi dito, yun ang sinabi ko, yung pagpapala, yun yung dapat ang isipin natin sa mindset natin sa pagpapala, yun yung continuous. Hindi yung pag kumain ka, tapos mamaya wala ka na namang kakainin. Hindi yung masagana yun. Kaya nga masagaling sabihin, parang yung puno, bunga ng bunga. Di ba? Para siyang, sabihin natin, kinuha na natin ng ubas. Tapos bukas, tutubo na naman siya. Yun yung sinabing masagana, yung continuous. Hindi yung yung sasabing, hindi sinabing pag nagbigay ka, tapos bukas, wala na naman yung bunga, mag-antay ka na naman next week, ganun. Kaya hindi natin pwedeng putulin yung sasabing 10% na yun. Dahil yun yung sabi ko, banal talaga yun. Yun yung maramdaman niyang kanina. Buti na lang nagbibigay ako, maglamin ako. Bibigay ko para sa Diyos. Tingnan mo, hindi ka pinapabayaan sa gamit. Sabihin, kumakain kayo araw-araw. Pag may kailangan kayo, may pambayad kayo sa bill. Ang galing konektado di ba? Kaya ihanda na natin ang ating mga sobre. At kung gusto nyo mag-offering, para sa ating church, sa pagpapaganda, o sa mga nangangailangan, at sa ating pastor, sa mga leaders, at syempre, hiwalay din sa Diyos, yung 10% naman. At bigay nyo ng buong puso yan, para mararamdaman niya tayo. Okay, pag-pray na natin, taas natin ng sobre. Taas na natin. Lord, maraming salamat po sa mga nagbigay sa araw na ito. At alam po sa puso nila, napapasok mo sila, kailangan nila ng tulong mo, at ibigay mo sa kanila ang pangailangan nila, kalakasan, kagalingan, bahay. At bigyan mo sila ng masagana na hindi na uubos ng pagkain, hindi sila mag-aalala sa bahay, kung saan man magpunta, protection mo sila sa trabaho. Protect us sa most fresh blood. Maraming salamat, Lord. Sa buong araw ng Jesus' name. Amen! Okay, give! Lagyan na natin ang ating offering. Guys, ang offering sa ating offering box. Okay. Okay, dadako na tayo sa ating pinakamalaga, ang ating Word of God at gagampanan. At sa likod, yun yun. Ating Pastor John Francis Carpio. Okay, palakpak mga bata. Mas maganda makinig yung mga... Maraming salamat, Pastor
Brother CJ. Hallelujah, glory to God. At ilang linggo na rin, si CJ yung nag-aamon ng ating pagbibigay. At part yan ng ng step. Diba? At sabi nga, habang tumatagal, lalong sumasarap na parang red wine. Pag tumatagal yun, lalong gumaganda, lalong sumasarap. Diba? Napakabuti ng Panginoon at tayo nahahamon na magbigay sapagkat meron tayong Brother CJ to refresh our mind. Diba? Kasi, sabi nga, lagi pag may naghahamon ng tayo sa opening, lagi sinasabi, gas-gas na yung Malakay 3:10. Totoo yun. Sa atin, gas-gas na yun. Pero sa mga bago, hindi yung gas-gas. Kaya kailangan bilang isang nag-share, lagi natin isipin, para sa'yo gas-gas na yun. Pero bilang isang bagong mananampalataya, hindi yung gas-gas. Try to imagine what you are before nung una mong narinig yun. Ganun sa kanila yun. Kaya we need to understand na hindi siya gas-gas. Fresh everyday ang salita ng Diyos. Amen? Good morning, Sister Tara. Okay, good morning mga bata. Dito lang kayo. Lahat ng to, mga ilang taon na to. Nakakaintindi na to ng yes or no, di ba? Sino matalino? Taas kamay. Nakakaintindi na So, you will be able to understand what I'm going to say here. Kasi nakakaintindi na kayo Sino ang magaling sumayaw? Taas kamay. Uy, Fiona. Uy, sino yan pangalan niyan? Nakakaintindi na sila. Pero si Simon, taas kamay. Kung matalino ka. Wala pa. Ilang taon yan? 2 years old. Ito, mga 10 or something, gano'n, no? Pati, nakakaintindi na ng damat mali. Okay. So let's go ahead and start with our preaching. Maiksi lang, pero siyempre powerful because the Word of God is the food of our spirit. Diba? Kaya ang spirito pag di na nakakain, dead, patay, malnourished, patpatin, parang physical body. Pag di nakakain, nagwawala. Ganun, pag nagugutom yung katawan, nagwawala. Ako, nagugutom ako Asan na yung pagkain ko? Hindi naman nagwawala. May gagalit or yung ating katawan. Dahil kailangan natin yan in our physical body. Soul and spirit. Okay? Napaka-importante na pakainin ang ating spirito. Let's bow our heads, let's close our eyes, and let's pray. Pray tayo. Thank you, Lord, God, Father in heaven. In Jesus' mighty name, in the power of the Holy Spirit, move mightily sa buhay ng bawat isang nakikinig ng iyong banal na salita. Salamat, banal na Spirito, na ikay patuloy na nag-a-anointing, patuloy na nagbibigay ng wisdom, guidance, understanding, and counseling, and also prayer of intercessor sa bawat mananampalataya. Salamat, banal na Spirito, na ikaw ay laging nandyan habang kami ay nasa mundo naghihintay sa muling pagbabalik ng aming Panginoong Hesus, Diyos, makapangyarihan sa lahat, Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Salamat! Cover us with your most precious blood na namang aming pag-aaralan, makiririnig na iyong banal na salita. Ito'y tumimo sa aming puso, sa aming isip, Lord God. Cover us with your most precious blood. Any distraction ay aming inaalis sa aming isip, sa pagkapaligiran. And we're going to focus our mind and heart sa iyo, Panginoon, as we heard your word. We praise you, we glorify you, God, Father in heaven. In Jesus' name, everybody say, Amen and Amen. The title of our preaching for today is The Potter's Process. Ano yung Potter's? Ang kinanta natin kanina, Potter's Hands. Kakantayin natin uli yun mamaya after ng preaching. So, the process is to bend. Okay, una pala to break. Yan. To break. Second is to bend, to mend, and to mold.
Hallelujah. So ang key verse natin is Isaiah chapter 64 to verse 8. Verse 8. Sabi dito, basahin ko na. But now, O Lord, you are our Father. We are the clay, and you are the potter. The potter, and all we are the works of your hands. Wow, ang ganda, no? So, Isaiah chapter 64, verse 8. So, first point natin is the process of break. Sabihin nga natin, break. Breaking the hardened heart. Sino may matigas na puso? Sumigaw ng amen. Walang matigas na puso dito, ha? Okay. Hardened heart. Break. Kailangan niyang basagin yan. Parang ako noon, sobrang tigas talaga ng puso ko. Para mabasag yan, si Lord ang nagbasag. Matigas yun. Gagawa ng paraan ng Diyos na basagin ang matigas mong puso. Marami akong kilalang matigas ang puso. Ultimo sarili ko, kilala ko matigas ang puso. Kaya kong mambugbog ng walang dahilan. Kaya kong mangbastos ng tao hindi ka bastos-bastos, pero babastosin kita. Dahil matigas ang puso ko eh. Sabi nga, break. Psalms chapter 51 verse 17. Okay? Dagdag ko lang. Noon ako ay wala akong pakialam kung may masasaktan ako. Ganun ako eh. Wala akong pakialam kung masasaktan kita, or ikaw ay masasaktan ko physically, o ikaw ay masasaktan ko emotionally. Wala akong pakialam. Ganun akong klaseng tao dati. Sasabihin ko sa iyo kung anong dapat sabihin. O sasaktan kita physically kung kailangan. Sabihin, doon ka lang, dito ka upo. Doon ka upo. Yan. Doon ka ba? Sa kabila. Yan. Para hindi mo magalaw yung laptop. So, Psalms chapter 51 verse 17. The sacrifices of God are a broken spirit, a broken and contrite heart. This, O Lord, you will not despise. And then the second one is Jeremiah chapter 18 verse 4. And the vessel that he made of clay was married in the hand of the potter. So, yung isang gumagawa ng banga, amen, ay pag nakita niyang ito ay merong crack or sira, ang ginagawa niya dito para buuin, ito ay dinudurog niya ulit. Durugin niya, and then ilalagay niya ulit doon sa umiikot na lapagan para uhulmahin niya ulit. Pero bago niya magawa yun, kailangan niyang basagin. No? So kung may makita man siyang basag o sira, hindi niya tinatapon. Yan. So bilang isang tao na mahal ng Diyos, kung ikaw man ay may basag, may sira, may flaws, hindi ka itatapon ng Diyos. Amen? Lagi niyo tatandaan yan. Pagkos ikaw ay meron pa rin halaga sa Kanya. Alam, nakikita ni God yung halaga mo. Kung sa ibang tao wala ka ng halaga, pero sa Diyos, kita niyo yung halaga mo. Parang ganito, for example, meron tayong 1,000 peso bill. Di ba? 1,000 pesos. Awak-awak ko. Pag yung 1,000 pesos na yun ay aking nilukot, nilapirot, talagang gusot na. And then, yung gusot na 1,000 pesos ay ibibigay ko kay Sayon. Nabawasan ba yung value ng 1,000 pesos nung ginusot? Pag 1,000 pesos ginusot ko,
Nabago ba yung value? Hindi, di ba? 1,000 pesos pa rin siya. Ganon ang ginagawa sa atin ng Diyos. Kahit na tayo mayroong flaws, kahit tayo ay mayroong gusot o lukot sa buhay natin, yung value natin hindi nagbabago yan sa Diyos. Amen? Kaya huwag kayo maniniwala sa kasinungalingan ng mundong ito na pag ganito ka, ganyan ka, wala kang kwenta, wala ka ng pag-asa. Hindi totoo yun. The Lord God Almighty sees your value. Yan. Hallelujah. Number 2. Yan. Ben. B-E-N-D. Ben. Pag sinabing Ben, ito yung parang binabuloktot or ang dami nagalit, no? Nang sinabi ni, sino ba yun? Yung Tulpo? Si Ben Tulpo ba yun? O Rapi? Rapi, sabi niya, sometimes we need to bend the law. Uy, dami nang wala, oh. Bakit kaya? Because you cannot bend the law. Huwag mong gagawin yun. Ang dami pa naman lawyer sa paligid niya nung sinabi yun. Kaya lahat ng mga lawyer, what? Ano? Galunting, gawarin yung mga utang ng lawyer. Eh mga lawyer kami, pinapatapad namin batas. Tapos bigla sabihin mo, we can bend the law. Oh, yan. Pero itong sinasabi dito, bend is bending your will. Hindi the law, your will. Ginagawa ng Diyos, binibend yung will mo. Paano kaya mangyari yun? Kung dati ito yung ginagawa mo, gagawin ng Diyos, ibibend niya yan. Ngayon, bilang isang mananampalataya, ikaw naman, yung dati mong ginagawa, hindi mo na ginagawa. Amen? Binibend ka ng Lord eh. Pero ang maganda doon, when you are being bent, you are not being broken. Parang, bigyan natin ng sample yung kawayan. Pag mayroong malakas na hangin na tumama sa kawayan, ano nangyari sa kawayan? Nagbe-bend siya, di ba? Mabaloktot. Pero, babalik lang siya pag ganun. Bilang Kristiyano, sa ating buhay, minsan tayo nagbe-bend pero hindi tayo nananatiling pababa at umaangat pa rin tayo. Dahil ang ating Diyos ay tinuturuan lamang tayo upang maging matibay. Kailangan nating maranasan yung mga pagsubok, yung mga bagay na kailangan nating pagtiisan. Amen? Ano yung mga bagay na yan? Pag ikaw'y naging Kristiyano, hindi ka na pwede maganto. Hindi ka na pwede magganyan. Parang, Lord, hindi ko kaya eh. You are being bent by God. Basahin natin yung para mas lalo natin maintindihan. Scripture natin is Romans chapter 12, verse 1. Sabi dito, present your body as a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Sa Proverbs naman, chapter 3, verse 5 to 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Yan, ganyan tayo binibend ng Panginoon. Yung mga bagay na hindi natin nagagawa. O yung mga bagay na nagagawa natin pero sinasabi ni God, huwag mo nang gawin yan. Oh, Lord, bakit naman? It's part of bending you. Mga bagay na yan, nasa bending process ka. Gets? Kaya dapat nating sabi sa verse, sacrifice, living sacrifice. Nangaral dito ang ating butihing Pastor Mario Morales. Amen?
Ang pinangaral niya ay holiness, about holiness. And the holiness that we have is the holiness of the root, which is the Lord Jesus Christ. Amen? But also, not just in the spirit, not just in soul, but also in our physical body. Sabihin mo nga, physical body. We sacrifice our bodies as a living sacrifice to God. So, ibig sabihin, you do not defile or you are not going to destroy your physical body because that is the temple of the Holy Spirit. Parang ito, simbahan natin. Susuntok ko yung screen ng TV. Sinira ko yung TV ng church. Tama, mali? Mali, bawal yun. Ngayon, yung katawan mo, physical body mo, that is the temple of the Holy Spirit. Sabihin mo, temple. Yan. Ibig sabihin, huwag mong sisirain yung temple na yan. In what way? Sisirain mo na, for example, susugatan mo. Okay? O for example, alam mo namang makakasira sa iyong katawan, gagawin mo. Number 1, drugs. Alam mo nakakasira sa iyong isip, sa iyong puso, sa iyong katawan, sa iyong baga, gagawin mo, that is destroying the temple of the Holy Spirit. Alak. Gusto mo pa, Bacardi, yung umaapoy. Ay, umaapoy, ang ganda. Sabi namin, no? Dati umiinom kami dati nila, JJ. At si CJ at ako, magpipinsan, umaapoy eh. Bilib na bilib kami. O yun, ano nangyari kay JJ? Dahil dun sa Bacardi na yun, nagkaroon siya ng sa katawan niya. Okay? So let's go and move on to, so number 1 is break, number 2 is bend, number 3, mend. M-E-N-D. Mend. Ibig sabihin nun, mending. Scripture natin is Isaiah chapter 61 verse 1. He has sent me to heal the broken hearted. Ano ibig sabihin ng mend? Mend meaning to say is yung mga sugat. Yan ang gawin natin sample. Yung mga sugat, pag sinabing mend, yun yung parang pinapagaling. Pinapagaling, inaayos, ganyan. Sa Joel chapter 2 verse 25, sabi dito, I will restore, ayun, salitang restore, to you the years that the locust has eaten. Yan. Restoring pala yung mend. So may breaking, may bending, may mending. Yung sira mo, for example, lagyan natin ng sample. Meron sila tawag na, sa Japanese, meron silang tinatawag na kintsugi. Yan. Kintsugi, alam niyo ba yan? In Japanese, art of repairing a broken pottery with gold. The cracks become part of beauty. Yan, i-search niyo yan. Yung mga Japanese, yung mga basag na baka, nire-restore nila gamit gold. Kaya yung mga crack nun, gold yung crack. So instead of that crack become a parang sira, nagiging part pa siya nung banga na yun na maging art. Ayan, ang tinatawag na kintsugi ng Japanese. So, God doesn't erase your pain. Okay? Hindi niya erase yan. Kaya kapag naging born again Christian ka, yung mga pain mo noon, nandyan pa rin. Amen? Huwag mong pilitin tanggalin yan, mahirapan ka. Mapapagod kang tanggalin yan, hindi mo matatanggal yan. Sabi dito, God doesn't erase your pain, He redeems it. Meaning to say, yung mga bagay na naranasan mo noon, pain, struggles, yan ay nagiging part of your life testimony. Amen? Biging part of your life testimony. Yan yung magiging katibayan ng iyong pananampalataya na proseso sa buhay mo ng Diyos. Sasabihin mo yung bagay na yun. Magkaano yung life testimony mo. Bakit ka naging matibay?
Paano mo lampasan yan? Yan. Ang hirap naman nun, no? Pinanganak kang sa mundo, wala kang struggle, wala kang paintindi, no? Pero kayo gano'n. Ang lamig mo, wala kang ano? Pinanganak ka sa mundo, wala kang kapintasan, wala na. So hindi mo kailangan ng men, hindi mo kailangan ng men din. Pero walang ganong tao, no? Lahat tayo, kailangan natin ng men. And those wounds is being part of us, our testimony. Hallelujah. Number 4. So, number 4 is mold. Molding. Ito namang molding, part of the process ng ating potter. Ephesians chapter 2 verse 10. Basahin natin. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works. Ito na, yung molding, medyo maganda to. Jeremiah chapter 18 verse 6. As the clay is in the potter's hand, so are you in my hand. So, talagang ginagawang analogy ni Jesus Christ, tayo ay parang clay, and then God is the potter. Yung siya ang naghuhugis sa atin. Molding or a mission. Merong mission na ibibigay sa iyo ang Diyos. So, hindi naman pwedeng isasalpak ka ng Diyos doon sa bagay na yon nang hindi ka minomold. Ano, bigla ka na lang. Lord, anong gagawin ko dito? Wala ka sa buhay mo. Gawin mo gusto mo. Hindi. Lalagay ka niya sa isang mission na handa ka na. Minold ka na niya. Hinanda ka na ni God. Kaya pagpunta mo doon sa mission mo, hindi ka na nalilito. Hindi ka na natataranta. Bakit? Minold ka na niya eh. Alam ko na yung gagawin ko. May nakaharap ka, alam mo na yung gagawin mo. Hindi ka natataranta. Alam mo na. Nasa harapan mo na yung gagawin mo, di ba? Gagawin mo na lang. O kaya, sasabihin mo na lang. Kasi alam mo na yung sasabihin mo eh. Hindi ka natataranta. Hindi ka nalilito. Hindi ka gagawin kempoy ni God. Nagdadali ka doon, gusto mo, gano'n ka. Hindi gano'n kabilis yun. Meron tinatawag na molding process. Amen? Hindi natin alam kung nandun ka sa breaking process, o baka nandun ka sa bending, o baka nandun ka sa mending, inihili ka pa pala, o baka nandun ka na sa molding, papunta ka na pala sa mission. So sabi dito, the potter applies pressure, vision, and time. He doesn't rush. He molds with intention. God is shaping you for something greater than you can imagine. You are not random. You are being molded for impact. For your family, for the kingdom of God. Don't fight the process. Embrace the process. Napakaganda. Na kailangan natin na laging isipin na tayo ay hinahanda ng Diyos sa isang matindig misyon. Hindi biro yung misyon na yan, mga kapatid. Sabi nga dito, baka yung misyon na yan, pamilya mo pala yung aatakihin mo. Hindi naman, bakit yung word na aatakihin Pamilya pala yung ini-mission mo. Kaya mo ba na harapin ang pamilya mo? Hindi, kailangan i-minold ka na ni Lord. Para pag humarap ka doon, hindi ka pababayaan. Kasama mo ang banal na spirito, kasama mo yung mga bagay na natutunan mo, kasama mo yung mga karanasan mo, yung paghipo sa'yo ng Diyos, yung pag-anointing niya sa'yo, yung mga prayer, lahat yan, kasama yan lahat. Para pagharap mo doon sa mission mo, you can stand your ground. Mahal kayo ng Panginoon. Nais niya na gamitin ako upang mapahayag sa inyo na tunay, na totoo, mayroong impyerno. May langit. Ayoko mapunta kayo doon. Kaya nais ko ipalita sa inyo ang tunay na magandang balita na mula sa ating Panginoon Jesucristo. Kaya nga hindi ko kayang mangaral. Pero hinanda ako ng Panginoon Pagtungtong ko ng edad ng 18 years old, na-expose na ako sa mga preaching. Bakit? Sinasama ako ni Papa sa mga iba-ibang lugar.
Bata pa lang ako, exposed na ako sa mga preaching. Ngayon nga lang, nakatira ako sa lola't lolo ko, doon ako lumaki. Pero exposed ako sa church, alam ko. So sa lola ako lumaki, napunta naman ako sa squatter area, doon nakatira si lola't lola, napabarkada naman ako sa mga squatter area. Ngayon, yung aking exposure sa preaching, nadadala ko ngayon sa gang life. Kaya nagugulat yung mga kainuman ko, mga barkada ko, mga babata ko, sabi niya, pre, nasa inuman tayo, parang pinangangaralan mo. Hindi na-apply ko kasi. That is part of molding. Hallelujah. So sabi dito, maybe you are in breaking. Maybe you are in learning to bend. Maybe you are waiting to be mended, or maybe you are being molded for something big, a mission. Wherever you are, come, let the potter hold you. He doesn't discard the broken, He transforms it. Ito yung final challenge natin. You need to surrender everything. Kaya ba natin surrender everything? Kaya? Sabi dito, we need to surrender everything. Let God break you, bend you, mend you, and mold you, so you can carry His glory to the streets, to the homes, and to the heart of the city. Hallelujah. Glory to God. Kantahin natin yung kantang The Potter's Hands. Yan. Ito. Ito para ano natin, maramdaman natin, lalong maramdaman natin yung kanta ay gawin nating prayer to. Maganda to. Potter's Hands. Yan. Sige po, tayo po tayo lahat at nawitin natin ito. Potter's Hands. Napakagandang awitin. Okay. At wala tayong premium na YouTube, so ganyan talaga. Yan. Wala yung binigay sa akin ni John. Yan. Ang title ng kanta, The Potter's Hands. Konektado sa ating preaching for today. Hallelujah. Let's lift our hands to the Lord Jesus Christ. Beautiful Lord, wonderful Savior, I know for sure all of my days are held in your hands, crafted to your perfect plan. Sabay-sabay tayo, ulitin natin. You gently call me into your presence, guiding me by your Holy Spirit. Teach me, dear Lord, to live all of my life through your eyes. I'm captured by, and not captured by your holy calling. Set me apart. I know you're drawing me to yourself. Lead me, Lord, I pray. Sabihin natin sa Panginoon. Sabihin natin sa Panginoon. Take me, mold me, use me, fill me. I give my life to the Father's hand.
gently call me into your presence, guiding me by your Holy Spirit. Teach me, dear Lord, to live all of my life through your eyes. And I'm captured by your holy calling. Set me apart. I know you drawing me to yourself. Lead me, Lord, I pray. Sabay-sabay, sabihin natin. Take me, Jesus. Mold me, Lord God. Use me, fill me, and I give my life to the Father's hands. Sabihin natin. Hold me, guide me, lead me, walk beside me, and I give my life to the Father's hand. Take me, mold me, use me, fill me. I give my life to the Father's hand. Amen. Let's bow our heads. Let's close our eyes and let's pray. Thank you, Lord, sa umagang ito, Panginoon, itong linggong ito, na talagang tinatangi mo, Lord God, na magkasama-sama kami sa lugar na ito. As me, as a pastor, na patuloy mo, Panginoon, na kinakausap, binibigay mo, Panginoon, ng mga message para sa amin. Gumago sa pananampalataya, sama-sama manalangin, Lord God. Lord, we pray. Sama-sama tayo, sabay-sabay manalangin. Pag-pray natin ang mga nasalanta ng bagyo sa Cebu, maging sa Davao, at sa buong Pilipinas na nasa gitna ng struggle. Diba? Yung hirap. Nawalan ng bahay, namatayan. Let's pray. Lord, we pray, God Father in heaven, ingatan mo ang mga taong nahihirapan ngayong mga oras na ito. Sila ay gumaharap sa matinding pagsubok, kalungkutan, problema. Lord, we pray na palakasin mo ang kanilang isip, palakasin mo ang kanilang puso and their physical body, at ang kanilang pananampalataya sa iyo ay tumibay, Panginoon. Sila ay patuloy na manampalataya sa iyo, tumawag sa iyo, Panginoon. Lord, we pray, provide every needs. Ano yung pangangailangan? Pagkain, tirahan, Lord God, sa kanilang pamilya. Lord, we pray, Panginoon, na ingatan mo sila. And Lord, we also pray, panalangin natin ang ating bansang Pilipinas, yung mga leaders natin, ipag-pray natin na baguhin ang kanilang mga puso. At magkaisa ang mga mananampalataya. Yung righteous leader ay tumayo sa ating bansang Pilipinas. Lord, we pray, magmula sa presidente ng bansang Pilipinas, pababa sa mga senador, mayor, congressman, Lord, we pray, Holy Spirit, move mightily, kumilos ka sa mga buhay nila. Sa isip, sa panaginip, vision, o circumstance ng buhay nila, ikaw ang kumausap sa kanila, Lord God, upang sila ay kumilos, gumalaw, na aayon sa iyong banal na salita. Na ang aming bansang Pilipinas, Panginoon, ay babangon, Lord God, na
tatayo ang mga lingkod mo, Panginoon, na mananampalataya upang ang bansang Pilipinas ay umayos, Lord God. And we rebuke all the works of the devil, lahat ng gawa ng Diablo Satanas, mga espiritu negatibo sa bansang Pilipinas mula sa mga leaders, pababa sa mga tao, normal na tao sa bansang Pilipinas. We rebuke the work of the devil. And we declare victory, Lord God. We declare righteousness, Lord God. And your Holy Spirit will move mightily sa bansang Pilipinas, Lord God. Ilalago at gagamitin mo sa mission of sending pastors sa iba't ibang bansa to share your gospel. Salamat, Panginoon. Hallelujah. We praise you, we glorify you. And Lord, I pray dito sa Word of Life Worship Center, Caloocan, bawat isang nandito, magmula sa pinaka-elder, pinaka-lola namin, aming ninang, hanggang sa pinakamababa, pinakamabata, si Simon, Lord, lahat na nandito, sa lugar na ito ay iyong pagpalain, Panginoon. Lahat, Panginoon, ay iyong bigyan ng wisdom, knowledge, and understanding at pag-ibig, Lord God, sa aming buhay, araw-araw, at tumimo sa aming puso ang proseso ng potter's hand kung saan kami ay binibreak, binibend, binomold, Lord God. Ito'y aming dalhin sa aming buhay araw-araw. Another week, another month, we praise you, we glorify you, Lord. Cover us with your most precious blood, and I command the holy angels of God to move, get those blessings, bring it here sa mga anak ng Diyos na inyo na ang iyong gawain. Salamat, we praise you, we glorify you, we lift your name on high, Lord Jesus Christ, Son of the living God, King of kings, Lord of lords. In this we pray, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Okay. Tapos na po ang ating gawain. Patayin ko na po ba? Okay na.